Welcome guys sa Bogs Scrap. Ako nga pala si Bogs, and today i-explain ko yung code na ilalagay natin sa ESP32. And in this video, itatry natin i-paired yung ESP32 sa phone natin. So wag na natin patagalin, tara! Before tayo mag-start mag-coding, kailangan muna natin i-prepare yung Arduino IDE natin dahil hindi niya nasa-sense yung ESP32. So para magamit natin yung ESP32 natin, kailangan natin ayusin yung board manager natin, no? So paano yan ayusin? So punta tayo sa file, preference, and sa preference pupunta tayo sa additional boards manager URLs. Type nyo lang tong link na to. So once na type nyo na yan, hit nyo lang yung OK, then punta tayo dito sa board managers, then type lang natin ESP32. So mapupunta tayo dito sa ESP32. So ang gagawin nyo lang, install nyo lang. So sa case ko, na-install ko na. Hintayin nyo lang siya ma-installed. The next natin na gagawin is i-prepare yung library sa ESP32 servo. So punta tayo sa sketch and include libraries and add zip files. So yung zip files na yan, nandiyan yung link, da-download nyo lang. Then pag punta nyo sa download, ito dapat i-download nyo, ESP32 servo dash 3.06. So hit nyo lang yan, then hit open, then after nyan mag-install na yan dito sa Arduino IDE natin. Bali yun lang yung preparation na need. So start na tayo sa pag-code. Code na natin. So dito sa first line ng code, yung mga includes natin, yung mga libraries, yung headers. No, so type nyo lang itong Bluetooth serial.header, ESP32 servo.header. After nyan, ilan tayo sa Bluetooth serial PT device. So support na to, gumawa lang tayo ng object which is yung BT device. So support na to kasi ito yung importante, kasi para magamit natin yung functions ng Bluetooth serial, para matawag natin yung mga functions na yan, yung that begin, that available, that has client. So kailangan natin yan lagi, yung object na yan. So ito integer, sinet na natin CMD. Ito CMD, wala siyang value kasi yun yung i-dyan natin store yung data na galing sa phone, susunod na data galing sa phone. Ngayon, next, forward fin. So forward fin and back fin, ito yung magkocontrol ng counterclockwise or clockwise ng rotation ng wheel natin. Next, power pin. Ito yung sa relay. Nakakonect siya sa pin 5. So, depende sa inyo kung anong pin gagamitin nyo, no? So, same ng Bluetooth serial natin na header. Kailangan natin ng object, no? So, pinangalanan ko yung akin na my servo. Ito kasi usually nakikita ko na my servo yung pangalan. So, okay na yun kasi mas catchy siya. So, and then ito naman, pwede nyo rin dyan baguhin yung BT device. Next, yung data pin natin nakalagay sa pin 12, servo pin ang pinangalan ko. Sunod, servo pos in, ibig sabihin niya lang servo position initial. So gusto natin yung servo pin natin is laging pag mag-start lagi na sa gitna. So yun yung initial. Or gusto natin bumalik, no, pagliligo syempre gusto natin babalik sa gitna.
Ngayon, eto, servo right. Pupunta tayo sa right. 180 degrees. And 0 degrees. Kasi servo natin, servo na gamit ko is 180 lang. Hanggang 180 lang yung kayang rotation. So, perfect naman yan sa project. Ang next natin, syempre, void setup. So, una, serial.begin. So, ito, para magamit natin yung serial monitor natin. So, yung bandwidth, kahit ano man gamitin nyo. So, ito, pwede na ito gamitin nyo. 115 to hundreds. So, imamatch nyo lang yan dito sa serial monitor natin. Sunod, BT.begin, i-start na natin yung Bluetooth and bibigyan natin ang pangalan. So, any name, kailangan, no? Kailangan tuloy. Name na gusto mo, ilagay mo dyan. So, ibig sabihin lang natin, i-start natin yung Bluetooth. So, ngayon, pin modes na tayo. Pin mode, forward pin. So, lahat yan, output, pati break, and power. So, next, may servo that attach. So, ang big sabihin lang yan, saan naka-attach yung data natin. So, sa case natin yan, servo pin 12 ng ESP32. Next, may servo that right. So, ito, sinet lang natin yung position, yung initial position, pag mag-start na yung, or na-power up yung ESP32 natin. Lagi siyang pupunta ng 90. Kung galing siya sa 180, tapos in-start mo siya, new program or ni-reset mo siya, lagi siyang pupunta ng 90. Kaya nakalagay yan sa void setup. Ngayon, next, digital write. So, ganun din yung purpose nito para laging naka-off yung relay natin. No, if ever na-reset natin yung ESP32 or magpa-power pa lang tayo or start pa lang natin yung RC car natin. So, bakit high ito? So, high yan kasi yung relay natin, pag nag-send tayo ng high signal, hindi siya mag-on. Pero pag low, mag-on siya. So, hindi ko alam ang tawag doon. So, ayan. So, check nyo rin yung relay na meron kayo. Kung high ba siya or low. So, palitan nyo lang siya kung high or low. So, next. Void loop. So, sa void loop na to, itong part na to, if statement na to. Ito, check lang na ito na bt.device has client. So, yung bt.has client na yan, pag connected yan, true yan. No? True. So, pag may itong explanation na to, ibig sabihin yan, kung true to, magiging false yan. So, kung false yan, hindi niya gagawin to. No? Yung if statement na doon, dapat false na to. Ay, true to. Lagi, di ba? So, itong exclamation mark na to dito, piniflip niya lang yung value nung itong BT that has client natin. So, itong part ng code na to, chine-check niya lang kung connected pa ba tayo dun sa phone natin. No? Para, if ever na hindi na siya connected, power off niya yung relay natin. Dito sa part na to, nalimutan natin lagyan ng debugging na code. Kaya may delay dyan para mag-repeat yung serial.print natin. So, pero hindi natin nalagyan. So, nasa inyo na kung lalagyan nyo or itanggalin nyo na lang yung delay natin dyan sa part na yan. Paano ba mangyari dito? So, BT device at clients ko. Kung false na to, kung false tong ito, yung BT has client natin, i-flip na ngayon, so magiging true na to. So pag naging true yan, syempre gagawin niya na tong nasa loob na tong curly bracket na to.
So ngayon, next dyan, dito na tayo. So, if statement sa BT.available. So, yung BT.available, chine-check lang yan kung may data na send sa ESP32. Ayun, kung meron, i-run niya yung nasa loob. So, sa atin, CMD is equals to BT device.read. So, ngayon, kung may data, so babasahin natin, then i-store natin sa CMD. CMD. Ngayon, check lang natin. Ito, pandibag lang natin to. Lagay natin siya sa ito. Parang ipiprint lang natin kung ano yung data na receive natin sa phone. Kaya may CMD dito sa dulo. Ngayon, ito sa last part. If statement. Or ng code natin. Ito, switch statement natin. So, yung switch na to, parang series ng if statement. So, switch, kung yung CMD natin, for example, yung data na sendan ng phone natin is 50. So, i-check ng switch statement na to, yung every case, kung may katulad ba siyang value. Sa case natin, sabi natin na nag-send siya ng 50. So, check niya yung itong first case. Kung 10 is equals to 50, no. So, lilipat siya. 11, no. Hanggang sa umabot na dito sa baba, sa 50. So, 50 equal ba sa 50? Yes. Kung equal yan, i-run niya yung nasa loob na code, which is digital write power pin, yung power pin low. So, ibig sabihin naka-on na yung relay natin. Then, ipiprint natin serial.println on. Then, itong break, ibig sabihin yan, pagkatapos ng itong series na ito, serial.print break, pag nandito na, lahat ng kasunod na command, wala na. Bali, hindi niya na babasahin. So, yun lang yan. So, what if yung CMD natin or yung value na sinend ng phone natin is wala dito sa cases na to. So, mapupunta siya sa default. No? Sasabihin niya, walang ganong command or no command. Ito, yan. So, basically, yun lang yung yung code. So, ngayon, i-upload natin ito ngayon. Actually, na-upload ko na siya. So, hit nyo lang itong upload. So, hintayin nyo yung compiling sketch na yan. Hanggang sa dulo. Malapit na sa dulo yung malapit na makompile yung code, pipindutin nyo na yung boot dun sa ESP32 para ma-upload siya. Before mo compile yung code, kailangan napindot na natin yung boot para ma-upload siya sa ESP32. Kasi pag di mo napindot yan, magkakaroon ng error yan. Mamumula yan dito sa part na to. Ayun, tatry na natin kung totoong nag-on yung Bluetooth natin. So, pumunta tayo sa phone. Tingnan natin kung mariread ba siya. Tayo sa Bluetooth. Iwan lang natin. Tingnan natin kung available device yan. No. Yan. Yung pangalan natin dun sa device natin. BT ESP32. So always remember, laging i-pair nyo muna.
na-pair niya na. Yan. So, ang naka-pair na, ibig sabihin gumagana yung code natin. Yun, na-upload na natin yung code natin sa ESP32. Ngayon, ang next natin gagawin is gumawa ng app gamit ng MIT App Inventor. Next video natin yan gagawin. So today, na-accomplish natin mag-upload ng code sa ESP32 and i-paired yung phone natin sa ESP32. See you next video. Please like and subscribe to Bogscraft for more videos. Bogs out.